harapang tagapayo, Doc Camille, anong maipapayo mo pagdating sa mainitin ng ulo? Meron bang mga pinipindot? Hindi ba? Hindi ba sa acupressure? Pag sobrang ng init ng ulo mo, meron ditong pati sa tenga na pwede mong pisil-pisilin, o kaya huminga ka ng malalim. Ano pa ang pwede mong gawin para mapigilan ang sarili mo? Tama yan, Ate Kuring, eh. Kasi meron mga breathing techniques na sinasabi nga para maalis yung anxiety, yung anger natin. At the same time, kumisan kayo, magbilang lang kayo, na mawawala yung talagang supposed to be na gusto mong sabihin. Kasi ang iisipin mo, mag-iisip ka muna bago yung talagang emosyon ng galit. Pero dito sa pagkakataong ito, alam mo, Ate Patchay, ang hindi ko naiintindihan kasi hanggang ngayon pinag-usapan namin ni Dr. Love, alam mo yung kung PVC pipe yun, sobrang mura lang nun. Alam mo kasi stressful yung ginagawa mo na nag-iisip ka na ganito. Una, gusto mo ng ebidensya, ang timba, kahit na natapon yan, makikita mo basa pa rin yung ilalim ng timba niyan. So, ibig sabihin, nakapag-igib yan. Huwag mong iisipin na talagang walang ginawa dito si kulot. Ang iisipin mo talaga, yung prinsipyo na dapat kang magbayad. At kung yun, nagawa mo yun, siguro wala tayong problema. Dahil kasi magiging maayos din ang buhay nyo pare-parehas. At sana, kulot, magpalit ka talaga ng trabaho dahil nakakasama yung pag-iigib na yan at magiging stressful sa asthma mo. Ayun, tama. Okay. Thank you very much. Dr. Love, ano ba ang tamang kilo sa paniningil? Sa Ako, paniningil- nakwento ko na ilang beses, di ba? Oo. Ako, nanunuyo pa ako. Oo, sang-ayon ako sa'yo. Oo. Pinakamaganda yung magpakumbaba kapag ikaw ang naniningil. Kasi makukonsyensya yung may utang sa'yo. Mas malaki ang chance mo na mabayaran ka pagka gano'n. Kaysa dun sa maniningil ka na mataas ang boses mo. Hindi ko rin man sinisisi si Kulot. Siguro yung depressed na rin siya, frustrated, dahil mahalaga sa kanya yung 3 araw na trabaho niya. Kulot, ang sa amin sa'yo ay humanap ka ng ibang trabaho. Kakapusin talaga. Para kay Pachay, pasensya ka na, Pachay, ha? Wala kami makitang... Pag naputulan ka ng tubig sa bahay, nakita mong diferensya, may sira ang tubo, hindi ka titigil sa maghapon hanggang hindi naaayos ang tubo na yan. Kasi mahalaga sa atin yan. Maliligo ka sa hapon, magluluto ka, walang tubig. Hindi po pwedeng umabot siya ng ilang linggo na sira yung tubong yan. At magpapaigib lang ako. Hindi po pwede. Kasi may supply ka ng tubig eh. Ngayon, kung hindi ka nakabayad ng tubig, iba yun. Diba? May problema tayo doon. Hindi yun masusolusyonan ng pag-igib niya. So, gawan mo ng paraan yun. Ang nakikita lang namin dito, sa akin ha, naghahanap ka lang ng dahilan para hindi siya bayaran. Salamat. Huwag sanang umabot sa demandahan. Simple lang dapat ito. Attorney Lorna, ano ba dapat ang ginagawa sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa trabaho ng iba? Oo nga, kasi magka-barangay kayo, hindi ba? Dapat nagtatrust kayo sa isa't isa. Yung hindi pagbabayad ng 3 araw, para sa isang single mom na 2 anak, mabigat yun. Nakikita naman natin yung pangangailangan niya kasi nakakita siya ng tubo. Miski na, sabi nga ni Dr. Camille, miski na 28 pesos yon, kinuha pa rin niya kasi wala nga siyang pangkain, ipapangkain sa mga anak niya. Inutang mo. Huwag nating gawa ng storya. Pag hirap ka, sabihin mo, hirap ka. Hindi, huwag mong sasabihin, ninakaw mo yung, hindi ka nag-igib. Okay. At yung taking the law into your hands, yung pupukpukin mo na lang, physical injuries pa yan, ano? Merong preso, tsaka may fine yan. Kanya yung anger management natin, wag na muna. Ayan, kapag mentras nagagalit, lalong magpigil. Huwag mo kakalimutan yan.